Mankies. Doon po sa pahina 107 or page 107, sabi doon ay further, not all images are idols. So ibig sabihin, liwanag ito na inaamin ng isang Protestant biblical scholar, si Dr. Mankies, na hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Maliban dito, meron namang aklat na New International Encyclopedia of Bible Difficulties na isinulat ng isang pagaling Protestant biblical scholar na si Dr. Gleason Archer. Sa page 116 nun, mababasa natin doon na sinabi niya na doon sa Exodus chapter 20 verses 4 to 5, ang kinukondina doon ay ang paggawa ng mga larawan para ito'y sambahin. Alam natin na yung paninitigan ng Iglesia Katolika ay kapag sinamba mo ang larawan or kinilala mo ito bilang Diyos mo, ang anumang larawan na ginawa mo, ito ay idol. Pero kasi hindi mo ito kinilala bilang Diyos mo or hindi mo ito sinamba bilang Diyos mo, ito matatawag na idolatry. Walang masama dito. Hindi ito kinokondra ng Exodus chapter 20 verses 3 to 5. Kaya ito rin ang paninindigan ng Protestant biblical scholar na si Dr. Gleason Archer. Isa pa, pangatlong book na gusto kong share na isinulat ng isang Protestant biblical scholar. Si Dr. Bruce Waltke, isa pong kilalang Protestant biblical scholar, yung sa book niya na An Introduction to an Old Testament Theology, doon sa page 417, sabi niya doon na walang propeta na nagkondina sa mga images and walang mga biblical writers nagkondina dito. Kasi hindi naman lahat ng images ay idol. So maliban ang maliwanag na ang ibig sabihin ni Dr. Bruce Waltke doon sa An Old Testament Theology, ang mga idols ang kinokondina ng scripture, hindi images. Kasi hindi lahat ng images ay matatawag natin na Diyos-Diyosan. Yan. Maliban dyan, meron kasi akong dalawang dictionary, parang lexicon, isa sa Old Testament at saka sa New Testament.